Sa video na ito mga dre, ay matutunghayan ninyo ang milagrong nangyari sa buhay ng isang dating child star at award-winning aktor na si Ginoong Fredmore de los Santos. Sa may tabi ng toilet, tapos yung isang kamay niya nakapasok dun sa bowl. Puti na yung mata niya. Nung ginanong ko siya sa kamay, wala na siyang pulso. Actually, pag naaalala ko talaga yun, ayoko nababanggit kasi patay na talaga siya. As in, wala na. Ayon sa kanyang asawa na si Ginang Jennifer, ay matigas na ang katawan ni Fred at tirik ang mga mata nito nang maabutan niya sa banyo. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Dito yung bahay ni Sir Fredmore de los Santos. Medyo maulan ngayon mga dre, dito kami sa Marikina. Sir! Uy! Sir, ayun o. Hello po! Apo! Sir Fred! Tuloy kayo. Tuloy muna kayo. Nag-aabang na siya. Sir, di pa naman kami late, no? Di ba? Okay lang. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang, right. Good morning po, good morning. Mga dre, Sir Fredmore. Mambel. Good morning. Halika, magpagkwentuhan tayo. Sakto kayo, Karay. Mambel. Halika. Pasensya na kayo sa bahay namin. Medyo maliit at medyo magulo. Dito tayo sa bahay ni... Kuya Ray, tapos Hello, si ma'am. Mambel. Good morning po, ma'am. Good morning po. Si Ma'am Sir, Bel, good morning. nasa- Nice. Nagkakamera Nice to meet you. Kuya Ray. Idol. Oy! Idol kita. Simula nang napanood ko lahat ng ginagawa mo para sa mga artista na ng mga naluluma na nawalan ng pag-asa. Ini-interview ko lagi, binibigyan ko Yeah. na siya. Very good, Kuya Ray. Salamat, sir. Thank you. Nanonood po pala kayo, sir. Ano daw, subscriber mo ako. Subscriber natin, Sir Fredmore. Anyway, kaya kami nandito, sir, para kumustahin namin kayo, makipagkwentuhan naman kami. Okay, Kuya Ray. Okay Ayan. na. Oh. Pasensya ka na sa bahay namin, medyo maliit talaga. Walang problema yun, sir. Sanay na tayo dyan. Okay, good morning sa inyong lahat, mga dre. Okay, narito tayo ngayon sa Marikina. Umuulan-ulan ngayon, no? At kukumustahin natin ang dating child star at mainstay ng That's Entertainment. Alam kong kilala nyo ang guest natin ngayon. Hindi ko na patatagalin to, no? Let's all welcome mga dre, Sir Fredmore de los Santos. Kuya Sir, Ray, good thank morning. you. Good morning, good morning. Good morning. Welcome sa maliit namin bahay at humble hope namin. Kumusta kayo, sir? Eto, medyo naka-recover na after 1 year and a half na stroke ako. Luckily, nakasurvive. Tulong ng asawa ko sa akin na-revive niya ako. Kaya medyo alive and kicking na ulit. Ayun, yan ang maganda. Yan ang good news ngayon. So, sir, bago ang lahat, no, syempre, karamihan sa mga followers natin na fan ng ng mga action film yan, sir, ni before. So, si sir pala, yung dating isa sa mga anak ni FPJ sa pelikulang Lakay. Baka mabusog kami ng mga anak ko sa dami nitong pagkain Ayaw niyo ba niyan? Mga paborito niyong pagkain yan. Oo nga, tay. Sana, laging maganda ang gising mo tuwing umaga para lagi tayong kakain ng masarap na pagkain. So, aalamin natin ngayon ang kwento ng kanyang buhay mula sa kanyang pagpasok sa pelikula and so on and so forth. So, mag-umpisa tayo before, sir. Maaari bang kwentuhan nyo kami paano kayo napasok sa showbiz? Actually, Kuya Ray, nung bata kasi ako, masipag ako, mahilig ako magtinda. Nagtitinda ako ng pandesal noon. Tapos may isang coordinator na nakakita sa akin, sinabi niya sa akin, oh, pwede kang mag-artista. Baka gusto mag-artista, bibigyan kita ng calling card, ibigay mo sa mami mo o sa daddy mo, tapos tawagan kagad ako. Luckily, tinawagan naman ng airmat ko kasi natuwa rin, uy, mag-artista ka na? Sige, tawagan natin. Di tinawagan ng airmat ko. Tapos yun, sinabak nila ako sa commercial, natanggap kagad ako sa unang-unang commercial ko nun, if I'm not mistaken, Sunny Boy Milk. That was 1989. Tagal na, no? Tagal na, Tagal 89. Napanis na ngayon gatas, eh. Kuting pa ako nun, Okay. Tapos, nag-commercial, then napasok ako sa Pen Pen ni Sarah Pen, which is naging, later on, naging co-host na ako ng Pen Pen. Ako, si Asunta, si Kiselin Francisco, yan ang mga kasama ko. And then,
gumawa ako ng pelikula sa Seiko. Unang-unang ginawa kong pelikula is Ang Lihim ng Golden Buddha with Gistonia Alarcon and Gretchen Barreto. Okay. Ako yung batang gumanap ng Gistonia Alarcon doon. Naalala ko yan. Napanood ko yun eh. Oh, maganda yung pelikula na yun eh. Maganda yun. Blockbuster yun eh. Oo. So, yun yung first movie nyo? Yun yung first movie ko. Tapos, hindi ko na maalala yung mga sumunod. Pero eh, kasi Okay lang. medyo madami na rin kasi. Okay. Then yun, nagtuloy-tuloy na ako. Then, napasok ako sa Dutch Entertainment. Nakilala ko si Kuya Germs. Naging paborito rin tayong anak ni Kuya Germs ng panahon na yun. Hindi yun, nagtuloy-tuloy na yung karir ko. Ang FPJ dati noon, yung The Colonel Juanito Lagasque story yun, Lakay. Isa ako sa mga anak ni FPJ doon. Alam mo kaya, kukwento ko sa'yo, naalala ko kung gaano kabait si manager, ha? Si manager, si FPJ. Sige po. Kasi, tatlo o apat na anak kami niya doon eh. Puro babae yung kapatid nyo, di ba? Oo. Nakasuot ako ng lumang sapatos. Tapos sabi sa akin ni FPJ na, ito talagang naalala ko talaga. Nakita niya, luma yung sapatos ko. Sabi sa akin ni FPJ, alala niya eh. Sabi nga ito sa Pedro, bili nga ito ng bagong sapatos. Hindi lang isang sapatos binili sa akin, 4 na sapatos. Lahat ng modelo ng World Balance sa parang binili sa akin ni FPJ. Talaga. Ganun siya ba eh. Kaya, hindi ko siya makalimutan eh. Basta, napakabait na tao. Nakakatawa ng puso. Kumusta naman yung movie na yun, sir? Yung nagsamahan nyo? So far, maganda naman ang naging effect ng movie. Kami, dumagdag yung mga ibang mga pelikula kong natanggap. Kasi maganda-ganda niya yung role na binigay sa akin doon ni FPJ. Opo. Talagang pinagkatiwalaan din niya talaga ako. Tsaka natuwa siya dahil nga sa murang edad, medyo may galingan na rin naman tayong arte. Ilan taon po ba kayo that time? Mga 12 siguro ako noon. Okay. 12 or 13. Napamahal kayo kay FPJ? Ay, oo, talaga. Napamahal talaga. Tinuring niya ako parang anak eh. Hanggang naging member na nga ako ng DAS, minsan tumatawag pa rin ako sa kanya eh. Talaga? Kinukumusta ko siya eh. Okay din naman. Kaya lang, minsan ako na nahihiya eh. O ano, kailangan mo? Ano kailangan mo, anak? Anong problema? Pera? Ano? Talaga? Ganun, mabait siya. Napakabait sa tao. Tapos, nagigest na lang siya sa DATS. Pag may pinopromote yung pelikula, nakikita pa rin kami. Okay. Ganun na lang. Pero ako na yung nahihiya. Dahil siyempre, lagi siyang meron eh. Pag magkikita kami, lagi niya ako tinatanong, ano, kumusta ka? Okay ba buhay mo? May pera ko ba? Talaga? Ganun. Mabait siya. Napakabait na tao. Nawalan talaga ako ng isang asset talaga nun. Isang taong malalapitan, isang taong hanggang tumulong, kahit na anong mangyari sa'yo, di ba? Masakit. Sakit yung nangyari sa akin, kay manager. Anyways, ganun naman talaga ang buhay. So, after nung kay FPJ, sir, kumusta nang naging career ninyo? Napasok kayo sa Bakagan? Napasok agad ako ng DATS. Naging maganda naman ang takbo ng career ko kasi may mga roadshows kami doon palagi eh. May mga racket kami, madami kami racket eh. Kaya talagang hindi kami nawawalan ng pera sa bulsa. Talagang lagi kami may pera. Tapos yung mga commercials, yung mga pelikula, nagtuloy-tuloy na. Mga offers. Yun. Kaya, tsaka napakasaya dati sa DATS. Laging pagka nagpupunta kami sa taping, laging masaya. Tsaka pag magpapasko, umaapaw ng pera, umuulan ng pera. Kay Kuya James pa lang, biliin mo, dilikuming kaming lahat ng members. Tapos, maglalambing kami kay Kuya James. Kuya James, we love you very much. Sasagot si Kuya James, okay, pakikuha yung, yung attache case dyan. I love you too very much all. Bibigyan kaming, biliin mo, ilang kami member nun. Bawat isang
Monday group. Ang Monday group na meron yatang 28 members. Ang dami. O madami. Dari mo, from Monday to Friday, lahat yun. Ah. Papipilahin niya kami ng isang mahabang pila. O, pila na kayong lahat dyan. From Monday to Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tagpa 500 kami. Laking pera na nung araw. Ilan yun? Ilan yun? Ilang kami ron? Budget 100. Diba? Diba? Isipin mo. 50 mil din. Oo. Kaya, isa din si Kuya sa... Napaka-generous din ni Oh, Kuya John. napaka-generous din. Parang si manager din. Ano ba kayo kahaba ng sa DATS? Pumasok Mahaba ako din. 1990. 1990, then 95, umalis na ako kasi nag-Japan kami. Okay. Pinagpalit ko yung, kasi napansin ko medyo mahina na yung karir ko rin ng panahon na yun eh. Kaya nag-Japan kami. Okay. Ang mga kasamahan ko naman sa Japan, yung mga taga-Dutch din. Taga-Dutch. Kaya kami tinawag na grupo kami, Dutchmen. Doon kayo nag-show. Oo, doon kami nag-show sa Japan. Pero show na show hindi show. Kasi ang akala nila kasi, pagka-hosto ka, Oo. bold star ka. bold star ka, hosto ginagawa mo. Hindi naman eh. Kasi ang hosto kasi is a Japanese term for host. GRO. GRO, Guest parang relation, gano'n. no? Nag-entertain ka Iba lang. kasi ang ng Pilipino sa Oo ganyan. nga eh. Kaya nga eh. Yung Hindi naman kami sumasayo ng mga gano'n-gano'n. sa Adonis. Sa doon eh. So, kumusta naman ang Japan? Magandang buhay. Naging maganda rin, kaya lang, ang napansin ko kasi nung nasa Japan ako, mabilis ang pera, ang bilis din mawala. Talaga? Kasi, pag nasa Japan ka, madami kang tip eh. O di, Daming gastos din. pupunta ka ng Cartier. Uy, mura ang Cartier dito ah. Mm. Di syempre, yung naipon mo mga tip, nako, Tag Heuer, di. Ilalabas mo yung pera mo, di ba? Oo. Kaya mabilis din naubos. Pero nakapagpundar naman kahit na papaano, kaya lang, sa panahon nga, mabilis din nawawala. Kasi, magastos din akong tao eh. Pero hindi naman ako maluho. Pero kalakasan ng Japan that time during 90s eh, di ba? Oo, 90s. Oo, may mga kamag-anak Kalakasan talaga. Halos karamihan ng mga kaibigan kong celebrities na medyo gumagano ng karir, nag-Japan na rin eh. Japan ng option. Nag-Japan din ng option. After nun, pagbalik nyo dito, Pagbalik ko rito, makabalik kayo sa showbiz, hindi na. nakabalik ako. Okay. Pero ang nangyari sa akin doon, nahuli ako eh. Ano na yan? Sa Japan. Kasi nag-TNT ako. Ah. Nagplano na talaga ako mag-TNT no? Kasi maganda nga ang kita. Minalas naman, nahuli naman kami sa Japan. Dahil nagiinuman kami doon sa mansion namin. Bawal lang maingay doon. Ni-report kami ng kapitbahay namin supladang Japonesa. Doon nagkabukingan. Doon nagkabukingan. Wala pala kami mga visa. Pinagdadampot kami. Hindi kami diniport kay Ray. Kinulong muna kami ng 3 months. Ugoy, ang haba. Oo, 3 months ako nakulong doon. Falsification of documents at saka walang passport. Lahat kayo, buong grupo nyo. Hindi. Kasi naghiwa-hiwalay kami ng grupo namin. Yung iba hindi nag-TNT. Ayaw, natakot. Okay. Sabi ko, ako mag-TNT ako, bahala kayo. So, gusto ko talaga makaipon eh. Kaya ako nang nahuli sa grupo namin. Kumusta yung 3 Pero- months na yun? Ang hirap nun, ha? Ako, Kumusta yung experience ng makulong? medyo mahirap din. Kaya lang, kung ikukumpara mo yung kulungan doon sa kulungan dito, mas masarap doon. Oo. Kasi ang kulungan doon, nakakarpet eh. Malinis. Malinis. Tsaka pagka sinabi nilang hanggang 6 na tao lang pwedeng makulong dito. 6 na tao ka lang sa isang briga, sa isang selda. Hindi pwedeng maging 7, hindi pwedeng maging 8, hanggang 6 lang. Pero pwedeng maging 5, pwedeng maging 3, pwedeng ang, bawas. sarap, ang sarap pala makulong doon, no? Ang sarap. at saka ang pagkain nila, Kuya Ray, masarap. Talaga? Oo, hindi yung pagkain na hindi naman sa pag-aano, hindi naman sa paninira. Masarap ang pagkain nila doon kasi doon pag nakulong ka na may pera, yung pera, di ba, nahuli ako, di ba? Tapos may pera siyang nakuha sa akin. Opo. Yung pera na yun, ipopondo yun sa'yo. Hindi nila Hindi na pwedeng galawin yun. May menu ron sa kulungan. May menu ng pagkain. Talaga? Oo, pwede kang bumili ng menu ng pagkain. Tapos Babawas dun sa pera mo. babawas sa pera mo. Galing, no? Oo, totoo. Pero yung menu na ng pagkain, yun lang yung talaga yun. Oh. Kung 3 buwan ka, kung kung 1 taon ka nakakulong doon, 1 taon mo rin kakainin yun. Pero masarap naman. Maayos naman. Ayos, no? Matry nga. Pero kahit isipin mong okay yung bottom line is nakakulong ka pa rin. Nakakulong ka pa rin.
Yung walang dumadalaw na kamag-anak. Wala. Yun ang nakakalungkot doon. Walang kamag-anak na makakadalaw sa'yo. May kamag-anak ako doon, pares kaming TNT nun, paano din makakadalaw? Wala din visa. Di ba? Ang hirap naman. Kaya ang dumadalaw sa akin din, yung mga kaibigan kong mga Hapon na pababait talaga. Mm. Na nalungkot na, nahuda ko, gano'n. Pero at least, natapos yung 3 months. Medyo, syempre, nagsisiding kayo. Oo. Tapos Tapos, lipad dito. No, Balik dito. report dito, niliport. Pero kinakalang, may pampamasahe ka. Pag wala Kaya- kang pampamasahe, hindi ka stay ka muna ron. Kayo rin ang nag-provide. Oo, kami din nag-provide. Okay. Ay, ang pamasahe noon, that time, kung naaalala ko, 5 lapad, 6 lapad yata. Ang isang lapad, 4,500 din eh. Mm. Ganun ang presyo eh. Paano nyo nabuo yung pamasahe nyo? Hindi, kasi nung nahuli ako, nagtatrabaho ko noon. So may naiwan pa akong sweldo sa Okay. club, sa Umise. Ah. Yun yung ginawa ng mga pulis, kinausap nila yung amo ko. Mm. Sir, nahuli na namin si Fredmore kasi wala siyang visa. May naiwan pa po ba siyang sweldo dito? Kasi po, pagka nag-deport na po siya, hindi po bibili namin ng ticket niya eh. Mm. Ganun ang nangyari. Galing. Kaya kinuha ng mga pulis yung sweldong natira ko ron, yun yung pinambili ng ticket ko. Buti na lang, may sweldo pa ako natitira. Dahil kung nabalik ko na lahat yun, wala lang akong pera. Buti na lang din, no? Buti na lang. Grabe din yung experience mo sa Japan. Mahirap talaga ang buhay ka, Ray. Kapag medyo tamad ka, at medyo wala kang sipag, Pero, talagang walang yun, mangyayari sa'yo. pagbalik mo dito, sir, sa Pilipinas noon, nakabalik kayo sa showbiz, di ba? Oo, nakabalik ako, pero ang nangyari naman kasi noon, yun nga yung mga panahon na naundoy kami, na nagkaundoy. Di halos lahat ng naipundar kong mga gamit, mga appliances, Kailan? 2009 ba yun? 2000, hindi ko na maalala ko yun, pero palagi ko 2009 yata, 2009 o 2008, na talagang tinamaan ng Marikina talaga nun. Biruin mo, nakatira kami nun sa Nangka. Mm. Ang tubig, nagsimula hanggang dito lang. After 30 minutes, hanggang baywang na. After 30 minutes, tagpas tao na. Yung mga kotse nga nun, kaya na mga nakaparking sa labas, Kapatong-patong. nagkanta patong-patong, tsaka dinadala ng tubig sa lakas ng alon eh. Yung trophy ko na Palmas na inaalagaan ko talaga na mahal kong trophy, hindi ko na-save. Naputol siya, nabali siya dahil sa tarantay. Dahil hindi mo alam kung anong gamit ang uunahin mo eh. Di, ang ginawa ko, yung trophy ko nga pala eh, 3 trophy sa Palmas, sa PMPC, tsaka sa Star Awards. Ano uunahin ko? Inuna ko na yung pinaka-paborito ko, yung Palmas, di ba? Siyempre. Pero pag hugutong ganun, tumama sa dingding ng divider, nabali. Angel Molabi yan kay Philip Salvador. Pinakamatindi kong acting na ginawa. Ayan naman yung salim ng Golden Buddha. Pero ano pa lang to eh. Nominee pa lang ako dito. Hindi pa ako nanalo. Kaya sabi ko sa sarili ko, next year pagbalik ko sa PAMAS, ilalaban ko na talaga yung acting ko. Yeah, nanalo na ako. Sayang nga. Gusto ko nga sanang, nung wala na akong pera, inilalapit sana namin to kay Boss Toyo. Kaya lang, siyempre, putol siya. Ayoko naman siyang Kaya yan. nag-decide yung mga parents ko na ibenta na lang namin yung bahay namin dun sa Nangkanga, kung saan kami magkapit-bahay ng asawa ko. Binenta namin. Tapos umuwi yung parents ko sa Cebu, kasi taga Cebu yung mami ko eh. Doon sila nag-migrate. Pero hindi ko alam na malala na pala yung mga sakit nila. So nag-request sa akin yung ermat ko na, Nak, baka pwedeng sumama mo punta kami rito sa Cebu kasi wala talagang mag-aalaga sa amin ng papa mo. Medyo malala na yung sakit ng papa mo kasi papa ko high blood din pala. Doon ko pala naman na yung high blood. Kaya taas ang dugo. Kaya ang taas ng dugo, hindi mo pwedeng baliwalain basta-basta eh. Oo naman. Kasi tidor eh. Hindi naman nangyari nga sa akin, no? Hindi ko akalain na gano'n pala kataas yung dugo ko. Hindi ko akalain makakapag-stay ako ng 12 years doon may higit eh. Dahil akala ko mga ilang years lang eh. Then, namatay din yung airpot ko. After 1 year, sumunod yung mama ko. Nalungkot siguro si mama dahil wala nang kasama eh. Wala na siyang kaututang dila eh.
Kasunod sumakabilang buhay din si mama. Wala na rin. So, ulilang lubos na po kayo. Oo, uli lang lubos na. So, nag-decide na ako na that time na magsama na kami kasi seeking for ano ako eh. Ah. Seeking for Hmm. mag-aalaga sa akin, Hmm. mag-take care sa akin. Hmm. Kaya nag-decide kami ni Jen na sabi ko, sige, magsama na tayo, kumuha tayo ng bahay dyan sa Marikina. Pero ayoko dun sa lugar natin ha. Sabi ko dun sa mataas na lugar kasi na-trauma talaga ako dun sa Undi eh. Tama, tama. Na, Pero during that time, sir, may trabaho ba kayo? May pinagkakakitaan ba kayo? Oh, uma-acting talaga ako noon. Okay, okay. Ma-acting ako noon kasi madami akong mga kaibigan sa stage eh. Okay. Sa stage, pagka wala akong trabaho dito sa taping, nasa stage ako. Apo. Ayun. Kaya hindi ako nawala ng trabaho. So, lumipat kayo dito. So, lumipat na kami rito. Hmm. Ayun. Nagkatrabaho na ulit ako. Maganda na ulit yung takbo ng career ko. Under naman ako kay Tatay sa Laba. Maganda yung budgeting. Tsaka maganda yung mga trabaho na binibigay niya sa akin. Hindi ko akalain na yung palang taping ko sa Sangre no na mataas na pala talaga dugo ko pala nun. Sangre. Oh, nagtitaping ako. Nasa tent ako. Nagkakabisado ako ng linya. Sabi ko, bakit parang nahihilo ko? Kasi masyadong mainit ng panahon na yun eh. Tapos, tinawag kay medic namin. Sabi ko, sir, paki-check mo nga ako, sir, kasi nahihilo ko, hindi ko alam kung bakit eh. Sabi ni medic namin, which is kabrad ko rin, alpakaparo din, sabi niya, Brad, baka naman high blood ka, Brad. Sabi ko, hindi siguro. Pero may hint na talaga ako na baka mataas ang dugo ko dahil sa mga kinakain ko. May ligat sa akong kumain ng mga laman loob. Saka yung matatabang mga isaw. Naku, paborito ko yun. Pero ngayon, sinusumpa ko na. Ayoko na. Okay. Gulay tsaka isda na lang talaga ako. Tapos yun, chinek niya ako, 200 over 110 yata dugo ko noon. Sabi sa akin, Brad, magpahinga ka na muna. Hindi na kita papayagang mag-taping kasi masyadong delikado tong taas ng dugo mo. Tapos yun, hindi na ako pinag-taping. Umuwi ako, pag-uwi ko rito, relax lang ako, wala namang ano. After 3 days, 4 days, o 5 days yata, magpapahinga na sana ako rito, kasama ko na yung asawa ko at anak ko, so natutulog na kami, naiihi ako. Punta ako ng banyo, umihi ako. Tapos kung pag-release ng ihi ko, nahilo ako bigla, tapos nag-collapse na ako. Yun na yun. Oh, yun na yun. Nung nag-collapse ako, buti na lang talaga na nadinig ng asawa ko na kumalabog yung pinto. Nakita niya ako na nakahandusay dyan sa toilet namin. Na wala na, talagang deadpool talaga ako. Wala na akong malay. Okay. Yun na, kahit pa paano, may alam ng asawa ko sa first aid. During that time, ma'am, na ano pong nakita niyo? Sabi ni sir, kumalabog yung pinto. Actually, nung kumalabog yung pinto, is hindi ko talaga totaling alam kung siya talaga yun eh. Kasi, that time kasi, mga around 8 o'clock, tulog na talaga ako nung kami ng anak ko. Tulog na kami, siya na lang ang gising. And then, nung time na may gumalabog, mga 10-something yon, nagising ako. Tumayo ako kasi patay lahat ang ilaw namin. Pagtingin ko, tinatawag ko siya, Han. Hindi niya sumasagot. Tumayo na ako. Pagtayo ko, nakaluhod na siya dun sa toilet. Ay, nakaluhod siya sa may tabi ng toilet. Tapos yung isang kamay niya, nakapasok dun sa bowl. Puti na yung mata niya. Nakanganga siyang ganyan. Tapos nakaluhod lang ng ganyan. Akala ko, kasi mahilig mag-acting. Akala ko nag-acting pero wala sa isip ko. Pero nung ginanong ko siya sa kamay, wala na siyang pulso. As in, wala? Patay na siya, as in. Sorry, pero patay na talaga yung husband ko. Tapos, ang ginawa ko, hindi ako nagdalawang isip, hindi ako humingi ng tulong. Agad ko siyang binuhat. Patigas na siya actually. Kaya ako nalaman na patigas na siya kasi pagbuhat ko sa kanya, dahil nakaluhod nga siya, yung ganito niya, magkasama siya, nakadikit. So, ibig sabihin, patigas na siya. So, binuhat ko siya palabas ng toilet. So, mabigat. Pagbuhat ko sa kanya, bumagsak kami dito. Then, pinatong ko kagad yung sa may labahan namin dyan. In-stretch ko agad yung paa niya. Tsaka ko siya ngayon, lahat ng mga alam kong gawin, ginawa ko sa kanya. Nirevive ko siya. So, mahigit, 2 oras ko siyang mahigit nire-revive. Maba. Yes, matagal. Tapos,
Actually, pag naaalala ko talaga yun, ayoko nababanggit eh. Kasi Mm. patay na talaga siya. As in, wala na. Kaya Akala lang, ko nawalan ng malay, Hindi. may pulse pa rin. hindi siya alam, patay na siya. Puti na siya. Oh? Wala na, pikit na yung mata niya. Puti, as in lahat, puti na patay na talaga siya. Tapos, ako hindi ako sumusuko. Sabi ko, Papa God, please, huwag mo muna siyang kunin sa amin. Kawawa naman kami, please. Sige, revive. Lahat ng hininga ko, lahat. As in, ubos na. Pagod na rin ako. Yung anak ko natutulog, hindi ko naman agad siya magising dahil nire-revive ko nga siya. Hanggang sa, sabi ko, sige, kung talagang gusto mo na siyang kunin, bahala ka na. Sabi ko gano'n sa kanya. I-stop ko na yung pag-revive ko sa kanya. Ginising ko yung anak ko, anak, help me. Sabi ko sa kanya, nagising anak ko. Natarantaran yung anak ko, bumaba siya sa hagdan. Hihingi siya ng tulong, kaya lang wala ang humingi ng anak ko ng tulong. Wala siyang maano kasi mga 11 something na yun eh. Hanggang sa nag-try ulit ako, sabi ko, please Papa God, balik niya sa amin. Sige, revive ulit ako. Hanggang siguro napraning na ako, hindi ko na alam talaga yung gagawin ko. Pinagkakagat ko na siya ngayon. Lahat ang buong katawan niya, kinagat ko, paa, kamay, lahat. Hindi ko alam kung saan yung, Okay. buo pa naman yung tit ko. So, hindi ko alam kung saan ko siya kinagat. Hanggang sa, bigla na lang siyang Nag-react. Gumalaw siya. Pag galaw niya, nangingisay naman siya. Tapos yung mata niya, nag-i-scatter. Tapos nanginginig siya. Tapos pagkakita ko sa kanya, binuhat ko siya ngayon. Hindi na ako dalawang isip. Binuhat ko siya ngayon. Nilipat ko siya ngayon dito. Tinutok siya ulit. Hana, hawakan mo si dad mo. Sabi mo siya. Tapos hawak siya dad niya. Ganyan pa rin siya. Nanginginig pa rin siya. Hanggang sa kinagat-kagat ko ulit siya. Baka ako sa pagkagat ko yun, lalo siyang mabuhay. Tapos yun, pagkakagat ko ulit sa kanya, bigla na lang nag-ano yung mata niya. Steady na yung itim. Oh. Pag steady na yung itim niya, sabi niya, Han, nagagano na siya. Wow, grabe. Tapos yun, sabi ko, thank you Lord, salamat, binalik mo sa akin yung asawa ko. Sabi ko gano'n sa kanya. And then after nun, hiniga ko na siya. Pagkahiga ko sa kanya, tumawag na kagad ako ng emergency call. Sa tita ko, tumawag kagad ako sa kanya. Then tinuro niya sa akin yung mga dapat kong gawin. Ayun, sabi ng tita ko, ilagay mo siya sa pangalawang unan, isalo mo yung likod niya. Tapos ganito gawin mo sa kanya, huwag mo na siyang painumin ng tubig, ganyan, hanggang sa lumuhod lang ako, nagpipray lang ako dyan. Tapos sabi niya sa akin, ibigay mo lang sa kanya yung mga healthy foods, huwag mo na siyang dadalhin sa hospital, kasi pag dinala mo yun sa hospital, baka tubuhan yan, mamatay lang ng tuluyan. Kasi dapat mga within 5 days bago mo siya dalhin. Okay. So 5 days na yon, inalagaan ko siya lahat ng food, binigay ko sa kanya, prutas, lahat. Anak niya yung nagbabantay dito Hindi sa niyo na kanya. dinala sa hospital. Hindi ko pa siya dinala sa hospital. Dinala ko siya sa hospital, pang 6 days na. Then yung pang 6 days na yon, doon ko palang nalaman na, ayun na nga, bali nababarahan pala ng cholesterol yung brain niya. Kasi naglook kami ng mga CT scan, lahat. Nababarahan pala ng cholesterol yung brain niya, nagkaroon siya ng fatty liver. Kasi mahilig kumain ng ng lechon. Kaya gano'n ang nangyari sa kanya. And then after nun, mga pang 7 days to 8 days, yun na, medyo naapektuhan na, nawawala na yung boses niya. Ayun, tapos after nun, 7 to 8 days, nawala na siya ng boses, na mild stroke na siya. Nilagaan ko pa rin siya. Lahat ng gamot, binibili namin, tumutulong din ang daddy ko sa akin. Lahat ng pera namin na pundar, naubos namin, pati yung motor ko, binenta ko para lang syempre sa mga gamot, ang mamahal. Opo. Sa hospital namin, magkano nagastos namin. Hanggang sa, ayun, naging okay. Tapos, yun na, ginagamot ko lang siya, hindi siya nawawala ng gamot. Dahil ko siya binibili ng gamot, tapos minsan sa mga barangay, nanghihingi ako ng mga gamot. Kuray, para makita mo kung gaano karami yung gamot na nainom ko, kunin mo nga yung mga... Sige, pakita na natin. Ito po yung mga gamot na nainom ko lahat. Oh, Ayan, no? Grabe. Ganito karami. Kaya na lahat ang mga nainom kong gamot. Ano pa lang yan? Ay, ulo mo rin. Wala pang isang yan. Gano'n ka, Buti na lang din Karay, may mga kaibigan tayo sa showbiz na mababait ang loob na tumulong. na tumulong. Sila Gary Estrada, Romnick Sarmienta, Marlon Manse. Yan mga kaibigan natin sa showbiz na tumutulong. Rayan Basa. Pero pasalamat pa rin at nakasurvive. Naka-recover. Ako, nagpapasalamat din ako sa iyo, sa inyong mag-asawa, dahil nabigyan niyo ako ng ganitong oportunidad ulit. Itatake ko na rin itong chances na ito para
para humingi ng konting trabaho o tulong kay Direk Coco, kung mabibigyan niyo po ako ng pagkakataon na makaarte ulit dahil sa nangyari sa akin, makikiuso po sana ako na kung sakali, mabigyan niyo po ulit ako ng chance na makapagtrabaho kasi may pamilya rin ako nakakawan yung asawa ko at anak ko. Yun lang. Sigurado namang pag-uusayang kong ulit ang magiging trabaho ko. Tsaka hindi naman ako naging sakit ang ulo ng mga direktor ng mga kaibigan natin ever since. Apo. Sana mapanood to ni Direk Coco at mag-pray lang tayo, sir, na Yes, hopefully. bigyan ulit In kayo God's ng grace. Bawal Totally, wala na talaga. bawal na alak. Hindi na ako umiinom. Tsaka hindi na ako makain ng baboy. Pares tayo. Isda na lang at saka... Hindi na rin ako umiinom. Tsaka baboy. Talaga? Oh. Teray? At saka, sir, acro din ako. Ganun ba? Long live. Long hindi. Ko si Sir Jordan Castillo, acro din yun. Oo, acro din yun. Brother din. Brother natin yun, si Sir Jordan. Anyway, sir, after nun, na-stroke kayo. Kumusta? Kumusta nangyari? Mahirap. Mahirap kasi unti-unting nauubos yung ipon at saka wala akong trabaho eh. Hindi ako nagkatrabaho for almost 1 year and a half. Talagang wala talaga. Umaasa lang kami sa binibigay ng father-in-law ko. Kahit na paano, ang bait ng father-in-law ko. Mabait till binibigyan niya ako ng pambili ng gamot, minsan pambayad dito sa bahay kasi nagre-rentang din kami. Apo. Kaya nalaman ko na hindi naman lahat ng mga father-in-law terror. Di ba may mga father-in-law din na babae? Siyempre. Magulang na rin natin yan. Oo. Sir. Hindi rin natin na tayo matitiis. Simula nung na-stroke kayo, nung pangyayari na yun, wala na kayong trabaho. Wala na talaga, Wala na Ray. po, Wala na akong naging trabaho nun. Kasi, unang-una sa lahat, hirap ako magsalita nung una eh. Hindi pa ganito. Talagang hirap talaga ako magsalita. Kaya nagtang therapy pa ako. Ang dami amin naging gastos bago nakarecover talaga. Nasa katawan ko na yung pag-arte eh. Kaya talagang from time to time, hinahanap-hanap talaga ng katawan ko. Iba-ibang role. Ang sarap kasi. Ang sarap mag-characterization. Apo. Yung nagbabasa ka ng script, uy, iba na naman karakter to. Nakaka-challenge eh. Apo. Lalo na pagka may inner talent ka talaga. Yes. Talagang mapoportray mo na maayos. Luckily naman, awa ng Diyos, nagiging maganda naman lahat na nagiging trabaho ko. Hindi ako nabibigyan ng sakit ng ulo sa mga manager ko. Nangarap pa rin ba kayo na makabalik sa showbiz? Ay, oo. Oo naman. Full-fledged na pangarap. Masarap ang buhay ng showbiz eh. Ang location, hunting ang location, pag naglo-location taping kayo, shooting, masarap, basta masarap. Tsaka mga katrabaho mo, masaya. Tumulong sa inyo, pwede nyo pasalamatan. Oo nga. Showbiz, Siguro ito na yung chance ako mong pasalamat sa kanila. Unang-una si Gary Estrada. Bro, thank you. Marlon Manse. Sino pa ba? Ronnie Sarmienta. Yan. Utol ko yan. Dindo Arroyo. Yan. Si Dindo, thank you. Tapos si Rayan Basa na kagrupo ko sa Dats Entertainment. Si May Castillo, kagrupo ko rin sa Dats Entertainment. Si Brother Ben Gensaya nga pala. Kagrupo ko rin sa Dats. Mostly naman mga taga-Dats ang tumutulong din sa akin. Mabuti naman, sir, hindi sila nakalimutan. Oo. Maraming salamat sa inyo, mga sir, mga idol natin yan. Si Ronnie talaga, hindi talaga ako nakalimutan. Talaga, ha? Napabait sa tao. Thank you, idol. At saka si Sir Leo Lazaro. Ay, oo nga pala, si Kuya Leo nga pala. Kuya Leo, nakalimutan kita, sorry po. Wala pong penalty, ah. Leo, shoutout sa inyo at saka Escolta Boys. Sir, maraming salamat po sa panahon ninyo. At isa lang naman yung lagi naming inihiling ng Rai TV, yung goal namin ang mga katulad nyo ay makabalik muli sa industry. So hopefully, after this interview,
Matapos nating ilabas, mapapanood na namin kayo ulit sa TV or movie. Brother bra, hindi na kita tatawagin ko Ryan, brother na. Brother na lang. Brother ba, Brother Ray, salamat sa opportunity na to na binigay mo sa akin. And sana nga matupad yung pangarap natin Oo naman, na sir. makabalik tayo sa showbiz. Pray lang Papal- tayo, sir. Dasal lang. Oo. Maraming salamat po. Sir Thank you, Fred thank mo, you. mga Dre. Clap naman, mga live audience. Thank you po. Salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.